Good morning, world! Hindi pa kami nakapunta sa public market. Wala kaming mga gulay-gulay na bukas siguro pupunta kami. Ngayon, ito muna, frozen na tapa. Ito na yata ang pinakagusto kong tapa na nakita ko so far. Pure food, sweet and spicy tapa. Ayan sarap oh. Tapos, meron tayong itlog at saka sinangag. So, Tops Tinog. Tsaka, may nakita ko sa freezer na leftover na chicken na spicy. Ade, ulam na. Okay, guys. We're gonna have a good day today. No choice, no? It's all about positive thinking. Kasi pagising mo negative na, ay talagang maghapon na yan, negative. Sorry, maingay yung ano ko. Dadaldal yung washing machine. Gusto niya magsampay na ako. Talaga naman. Huh? Cycle complete na daw. Ay, di magsasampay na ako. Pwede kong i-dryer din dyan, guys, pero matagal. At saka maggastos kuryente. Magbi-bill reveal tayo ng ano namin, ha? Ng bagong electric bill. So, tingnan natin kung ano ang ating bagong electric bill. Okay, guys? So, magsasampay muna tayo. Hello, guys. Mag-edit sana ako kanina. Pero ang dami kong ginawa, pero puro blessings. So anyway, right now si Louie Boy at saka si Percy nasa LTO kasi dagdag niya sila lisensya niya na magdadrive siya ng tricycle kasi malapit nang matapos yung sidecar. So anyway, nabisi ako dahil sa magandang bagay na nangyayari. It's an overwhelming response to our video na Baso Hero or Baso Heroes kasi marami sila. Ito yung video na yon. So, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo guys. So anyway, maraming na touch sa istorya ng buhay ng mga basurero natin dito sa amin. At the same time, marami ring concerned kasi pinapasok namin sila sa gate namin at pinakain. I really understand yung concern and thank you so much. Pero guys, before pa namin pinakain sila, kahit noon pa ng bagong dating kami dito, tingnan mo si Louie Boy, hindi ako makakonsentrate sa itsura ni Louie Boy na natatawa sa video. Anyway, dito na lang tayo mag-focus. Sabi ninyo, hindi ako nagpapakita ng itsura. Ayan. Kasi most of the time, hindi ako guys nakasuklay. Kaya hindi ako nagpapakita. Kahit ngayon, hindi ako nakasuklay. Tapos, may electric fan, magulo. Yung tiniklop kong mga sheets, nandyan pa, hindi pa naayos. Anyway, ito na lang, A truly amazing nurse. Anyway, guys, what I'm saying is, salamat sa concern, but at the same time, kahit nang hindi, aside from that day na pinakain sila namin kahapon, pumapasok naman sila dito kasi minsan kailangan namin ng tulong pag may mga karton na lalo pa nung may mga boxes na ng mga appliances nung bago kaming lipat, ng mga balikbayan boxes. So, minsan papatulong si Louie kasi marami. Nandito si Percy, so nakakatulong siya. So, ibig sabihin, labas-pasok na yan sila sa aming garahe. So, nafe-feel namin na, sila, mabuting tao. Diba? So, at saka, totoo yun na kahit na mabait ang itsura, nagpapakitang mabuti silang tao, pwede ka pa rin kagatin, as they said. Pero that is life. Kahit anong mabuting pakita natin sa tao, pwede pa rin tayong kagatin. That is so true. But at the same token, we cannot live our life na puro na lang tayong takot
sa kung anong pwedeng gawin sa atin ng ating kapwa-tao. Dahil mag-ingat tayo, yes. Hindi naman namin sila pinapasok sa bahay. Andun lang naman sa porch. Hindi naman barikadang-barikada ang aming bahay na hindi kami pwedeng pasukin ng masamang loob. God forbid. Pero minsan iniisip ko na kung siguro ang pinakain namin doon sa loob o pinapasok namin sa aming gate ay mga taong sabihin na natin mataas ang edukasyon. Kung sabihin mong si engineer o yung kaibigan niyang manager ng BDO o si ganitong businessman o si ganitong teacher, kung in-invite namin yun sila, pinakain sa loob ng bahay namin, kahit sa pinakaloob pa ng bahay namin, malamang walang magsasabing, mag-ingat kayo. Hindi mo alam ang mga tao ngayong panahon kung sino ang may masamang loob. Which is true. Pero, on a day-to-day basis, kung sinong makasalamuha, you go by your instincts and God guides you kung sino ang mga taong pwede mong papasukin sa buhay mo. So, yun lang ang namin. Pero we really appreciate the concern. Kahit papano, ang Pilipinas, sa palagay ko lang hindi na siya kasing grabe. Dati, yung bang natututo na rin ang mga tao At saka sa neighborhood namin, hindi naman ganyan. May nag-comment nga, hindi naman siguro sila ganyan. Kung nagtitiis sila sa 150 kada araw na nakita, na kung iisipin mo, kikita sila ng marami kung gagawa sila ng illegal or masama. They will make more than 150 pesos for sure. Pero nagtitiis sila sa 150. And also, somebody said na, masama man pakinggan, pero parang niloloko nila kayo dahil kasi they're not telling the truth. They don't only make 150 pesos, they make money out of the kalakal or yung gold na nasa basura, which is mga karton, bote ng plastic, bote na babasagin, o kung ano pa mang kalakal na pwede nilang pagkakakitaan. Oh yes, we are aware of that. At saka, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan yung sweldo nila. Yung kinikita nila sa kalakal is just a bonus. Kasi, dagdag na lang yun. Pero ang pinag-uusapan natin, yung kinikita nila na sinusweldo nila. Okay? Yun ang ating concern. Dahil doon. Hindi yung bonus nila nakukuha sa kalakal. Mabuti nga may nakukuha sila. That's very good na may nakukuha sila. And we see them and they always even tell us even before, sir, yung mga namin, ma'am, yung ganito namin, yung mga box, fino-fold nila yan, may lagayan sila sa gilid ng truck nila. Kumbaga, sineseparate nila kung anong pagkakakitaan at kung anong pwede nang i-dump sa kung saan man nila yan dinadump. So, hindi nila sinikreto yun. Hindi nila sinikreto yun. That's an open book. So, yun lang. Hindi naman kami nag-video ng ganyan para I don't know kung paano sasabihin. Para bang pinakita lang namin kasi ang aming vlog ay tungkol sa aming buhay sa Pilipinas. So these people, we see them every week, every Tuesday. So we see them and then, they become part of your lives. So, bakit hindi po tayo maging kind sa kanila? Can you imagine kung hindi sila dadating isang linggo lang? Ay naku, paano nababaho ang mundo, babaho yung neighborhood namin. Kaya malaking tulong sila. I just can't imagine how you live on 150 kahit dito ka pa sa Pilipinas. Ang bigas, ano yung bigas na lang mabili mo? Asin, that's it. Sabi nga nung mama na
yung mga pangarap nila, yung example, butas sa bahay or kung ano pa mang kailangan nilang gawin sa bahay nila, hindi nila magawa. Paano nila magagawa? 150 a day. Tapos once a month lang ang sweldo. So, medyo malalaki-laki at the end of the month. But then, you have been without anything for the whole month. So, kung ano man yung nakuha mo, pambayad mo sa mga bills and sa pagkain, bili ng... Of course, ano na yun? Ubus yan kaagad. Kahit nga sa Amerika na dollars ang kinikita. Kung i-convert mo yun, meron ka sigurong ilang raang libong kita sa isang buwan. Pero nauubos, nagiging paycheck to paycheck. Dahil kasi the more you make, syempre, the more you spend, and then dollars nga doon. Pero sila, can you imagine? Yung isa doon parang medyo bata-bata pa. I don't know how old he is, pero yan ang buhay sa Pilipinas. Kaya lang namin napakita, kasi ngayon nga, that's part of our retired life now. This is the environment we live in. This is the people na nakakasalamuha namin. So, ayun. Yun lang. Pero we are truly thankful sa concern. At tama yun. At saka may nag-comment pa, be careful sa mga baso na pinapagamit ninyo kasi talamak ang tuberculosis or ang TB sa Pilipinas. That's very true also. I'm a nurse. So, alam ko yung contamination, makontaminate, ganyan. Pero, sa totoo lang, wala kaming plastic. Wala kaming plastic na baso. Wala kaming disposable sa Amerika. Lagi ako may disposable. Dito, wala akong disposable. Pero meron akong set of glasses na inassign ko na sa mga kung sino man ang pupunta dito. Hindi sa nandidiri ka. Kasi as a nurse, walang diri-diri. Lahat ng amoy na mabaho, lahat ng marumi, lahat ng nakakadiri sa mundo. Nakita ko na, naamoy ko na, na-touch ko na, lahat. Pero ginagawa natin dahil nga doon sa para hindi tayo magkasakit. You know? Kasi hindi nga naman tama naman, hindi naman natin alam kung anong meron ang mga tao. So pag alis nila yan, hinugasan ko ng mabuti and then I separate it. We have many glasses na nabili namin dito sa Pilipinas at saka may ano rin, dinala rin ako na malaking box na sets ng baso. So I have enough. We have enough. So sa concern doon, that's very true. We have to be careful. So, ayun guys, yun lang ang mga ako lang ngayon ang nagdadaldal kasi nga si Louie Boy wala. Tapos dadaan pa sila sa mga inasal. Dahil sa sobra kong busy, mag-i-edit sana ako, tapos tinatapos ko yung mga bagahe na dumating, yung mga shipment na dumating. Kasi nga dadating na yung mga family namin. So, we need the space sa house. And syempre, you want the house to be maayos naman. Baka sa tanda kong ito, mapapagalitan pa rin ako ng nanay ko na ang gulo ng bahay namin. Pero na-busy nga ako dito sa mga paglilista kasi ang mga, ayun pala, I'm sorry. Yun kaya ako na-busy dahil nga doon sa mga nag-donate. Maraming nag-donate. Merong galing dito sa Pilipinas, merong galing sa ibang bansa. So, nag-donate sila. So, I made a notebook. Ito. Let me see kung nakikita nyo. Ito. From YouTube to PI. YouTube to Philippines. So, through YouTube, ginawa tayong instrumento ng Diyos na mahawakan ang blessings na galing sa ibang bansa or galing dito rin sa Pilipinas, sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid. Ginawa kaming instrumento na hawakan yung blessings na yon para iabot doon sa pinagbibigyan nila. So, kailangan ko ilista, guys. Ayan, nilista ko lahat. Nilista ko lahat. Dahil kasi, ayokong malito, ayokong gamitin ang perang hindi amin. Naku, malaking kasalanan yun. So, nilista ko lahat. And all of them, ayaw magpasabi ng pangalan, maybe initials, or the place where they're from, or the organization that they belong. So, yun lang gusto nilang sabihin. So, it will take a few days. Alamin ko sa kanila kung mabuti sana kung off sila para
we will have enough time para i-present sa kanila ang mga donations in kind and in money and then mga ipinabibili ng mga nag-donate. So yun ang trabaho na namin naging. Ay teka, sandali, sino tumatawag? Hindi sa akin yun. Anyway, sorry. So yun ang gagawin natin, yun ang naging trabaho namin ngayon. May nagpapabili ng ganito, ganyan, or yun ang aming gagawin. Tapos para maipadala sa or maibigay sa mga 5 katao na yun na nagbabasura or nagko-collect ng ating garbage. So yun ang gagawin natin guys. Kaya nilista ko kasi ayokong malito kung sino, nilagay ko kung sino anong date, magkano binigay, para kanino, at saka paano pinadala. Kasi kailangan ko maalala kung bakit may pera dito, may pera doon, kasi may mga iba na nahihirapan magpadala from the States to the Philippines. So meron doon parang GCash pero tawag doon Zelle. Parang Venmo, I don't know if you're familiar with Venmo, Zelle, mga Cash App, ganyan. So, madali lang siyang gamitin. So, for most people na nandun sa States, mas madaling mag-Zelle. May account pa kami sa Amerika, so nag-Zelle na lang yung isa. Yung iba, through GCash. Hindi po kami nanghihingi. Galing yan sa mga taong gustong tumulong dahil na-touch sila sa video. Okay lang po kami, hindi namin po kailangan. We are fine. Hindi kami mayaman, but we have enough to live with. Kami ni Louie Boy. At saka may mga anak kaming nagbibigay din sa amin. So, hindi po kami nanghihingi. We want to make it clear. Because, maraming instances na may mga vlogger na bibigyan mo, tutulungan mo, and then in the end, you can feel na para ka ng tinitake advantage. May mga kwentong ganyan. And we believe that kasi nangyari na rin yan sa amin. Na nung nag-i-start pa lang kaming mag-vlog, mga grupo-grupo ng mga bagong vloggers or mga nag-YouTube, tinutulungan ng isa't isa, lalo pa yung mga dito sa atin sa Pilipinas, yung mga galing ibang bansa, Middle East, Canada, US, nagtutulong-tulong kami noon na mabigyan yung kung sino man na nangangailangan dito na nagsa-start pa lang mag-vlog, kung ano man yung vlog nila or ano man ang buhay nila. Tapos ng bandang huli, makikita mo, you can tell na, okay, this is not, para ka nang ginagatasan. Then, ayaw namin mangyari yan. Ayaw namin mapagbintangan na ganyan because we are not. Lahat ng nagbigay through their own accord, we are listing everything para pag nagbigay kami, every cent nakalista at mapupunta lahat doon sa pinagbibigyan. Dahil kasi hindi naman kaming binigyan, ginamit lang kumbaga ang aming account para mapadala yung pera dito para kami na ang magbigay. Kasi wala sila dito, malalayo sila. So, ganun lang guys. So, it's to be clear, hindi kami nanghihingi ng kung ano-ano. We encourage people to look at their lives, but we are not asking for anything for us. No, nothing. Okay? Wala kaming hinihingi. Meron pa po kaming bigas. Okay lang po kami. May pampunta pa kami sa Pampang, public market, para bibili kami ng gulay at isda. So, it's not for us. Okay? Thank you very much. You guys take care. Mamaya, tapusin natin tong video na to with our bill reveal. Okay guys, finally, bill reveal. Ito ang last naming binayaran na bill. Diba last time was 8,000? Ito, electric bill. Dahil sa sobrang init, ayan, 11,119 and 66 cents. Teka, hindi clear.
Ayan. 11,119 and 66. Isipin mo yan. Dahil kasi almost 24 hours. Sa isang 24-hour period, parang ilang oras lang ang wala. Siguro 2-3 oras lang. Wala ang alin. Na walang aircon. Yun ang inaantay ko. Dahil kasi, ang init nga. So, okay lang. Guys, nakikita nyo yan? Don't be concerned, that's fat. Dahil kasi hindi. Why do I say it? Sa mga medically trained, they will be concerned about that. Kasi yung isang TV personality, si Tariq, I think yung mga home improvement shows, ang isang viewer ang naka-diagnose sa kanya. Well, not diagnosed, naka-observe na there was a lump on his throat. He didn't even know. Nung na-check, it was cancer. So, sa mga medically trained, ilang beses na yan na ultrasound. It's not goiter, it's not a tumor, it's just fat. I'll take fat anytime, di ba? Okay, guys. Yun ang ating bill reveal. Ngayon, si Louie Boy, may mga shout out. Wala naman tayong pera pa magpa solar. Yung talagang bonggang solar sa roof. Maybe we can inquire. But Sa bagay, sa observation ko, yaan na ang medyo, yan ang pinaka, ito na kumbaga, ito na. Yan na mismo, yan na. Yan ang, dahil kasi, hindi natin tinipid naman yung ginamit natin talaga para, for comfort. kailangan. For and comfort. Tapos, yan summer lang, during summer. Ngayon, katulad ngayon, Pa-start ng ulan. Mag-start na ang ulan, hindi na ganyan ang magiging natin, mag-aircon tayo, hindi na. Hanggang sa pagdating na ng December. Hindi katulad sa Amerika, pagka natapos ang winter, nagbayad ka sa electric, eto naman, papasok ang winter, magbabayad ka naman sa gas. Para sa heater. Dahil kasi sa heater. Kaya yun ang talagang continuous, yearly. The whole year. Ngayon, ito, parang, yun nga, sa observation ko lang, na which is sana, ganun nga, na yan ang pababa na, hopefully. Maximum na yan. Maximum na yan kung summer. Yes. Kasi ito talagang ginamit natin talagang maga-gabi. Talagang napakainit naman. Napakainit. Hindi ka talaga makakatulog. Hindi ka pwedeng magbukas ng bintana dahil mainit. Mas mainit pa sa labas. Papasok ang init. Kaya no choice. So, yun ang observation ko lang at sana maging tama ako. Yun. Okay. Shout out! Glenford Durbano, the Mukluchis from Seattle, Washington. Elizabeth Lugo from New York. Evangeline Tan from Virginia Beach, Virginia. Bobet and Rosie Santos from Chandler, Arizona. Oh my gosh, minsan iniisip ko, kala ko sa Arizona ako sa sobrang init. Jojo and Rina Bahar from Clearwater, Florida. Lydia Domingo from San Francisco, California. At least sa San Francisco medyo malamig, Maganda yung weather nila. Maricel. Paligid ng tubig doon. Oo, Maricel Del Rosario from Alaska. Ayun, malamig. Punta tayo ng Alaska. Sa Alaska. Cesar and Rose from El Paso, Texas. Mylene and Ariel Gadicho from Antioch, California. Hello, friend. And si Ray and Christy Bundalian from Toronto, Canada. I-shout out ko na rin si Rodrigo and Lailani from San Diego, California. Hello. Eric and Armida Ramirez from Saskatoon, Canada. At dito sa Pilipinas, taga naman sila, taga Cavite. Yun. Hello sa Shout mga out sa inyo taga lahat. Pilipinas. Shout out. At sa buong mundo. Shout out sa inyong lahat. Shout out. At kaway-kaway sa Amerikano or American guy that watched our video and went to find the Dizon meat vendors in Pampang because he watched our video.
Yeah, Thank you, guys. merong foreigner na Amerikano na nakapanood sa vlog namin. Baka Dus- ang misis niya Pilipinas. Oo, Pilipino yun, sigurado. Guys. Hinanap nila yung pwesto, nakita nila ngayon. Yun, sinabi na nga doon sa mag-asawa na friends namin na yun nga, pinanood daw nila yung video namin, tapos nakita nga raw yung pwesto nila. Ayun, So, hinanap nakatulong. nila, tapos sinabi na nakita raw yung sa amin sa video. Ayun, nakatulong. So, hindi na tayo mag-aircon, guys. Ganito lang tayo. Hi, Percy! Oh, tingnan niyo, may dala si Percy. Charadang! Medyo nakipaghiwalay na si Jerlyn sa mga inasal. Hindi naman. Hindi rin? Hindi. Ganun pa rin? Kaibigan ko mga ex ko. Ayan. Ayan na ngayon. Oh, ayan na. Oh, see? Ayan. Oh. Okay, kain tayo muna, guys. Kasi Ayun. marami na naman tayong gagawin. Ganun lang ang sitwasyon dahil kasi medyo busy, marami kaming gagawin dito sa bahay ngayon. At ang mga bisita ay dadating na bukas. Yung mga in-laws ko from California. Brother Tsaka from yung California. At saka yung brother-in-law ko from Rojas. Darating sila dito bukas. Oh, dahil so nga may sa two graduation. brothers. Yeah, sa And graduation. my parents. Yun, kaya busy kami. Tapos, si Percy kasi, uuwi mamaya. Kaya, yun, tinutulungan niya ako kung anong hanggang makakaya niya. Kaya, ayun, maraming salamat ulit sa inyo. Thank you so much. Kanya kami ngayon, yan. Ewan ko lang mamaya kung hanggang saan kami makakatagal. Kung hindi mapupunta sa Mang Inasal. Guys, salamat sa mga nag-comment ng kilay ko. Okay naman. Kaya lang hindi pa yan tapos. Ano pa tawag doon? Second session, final session in a month. Touch up. Retouch or whatever it's called. Pero Retouch. at least meron akong kilay kasi dati para akong engkanto, walang kilay, so sobrang nipis. Hindi dahil binubunod ko, kundi talagang manipis lang ang aking kilay. Pati buko manipis. Kaya walang kilay. Lalo pa as you age, nawawala din ang kilay. Kaya pinalagyan ko lang ng shading na semi-permanent kasi in 6 months to 1 year, nawawala naman siya. So, kaya ako umokay dahil kasi pag hindi mo man gusto, in a few months, mag-fade na rin siya. Hindi kagaya nung talagang tattoo. Paano kung hindi bagay sa'yo or hindi maganda? Ay, nako, hindi na ma-erase. Ito, nag-fade naman siya after a while. Kaya pa nga lang, nag-fade na eh. Kaya nga may retouch 2 sessions. So, sa mga nagtatanong, kasi may nagtanong, kung saan daw ang sa kilay, sa Balibago, Nikay, Nicai, Ruba, ang last name niya, R-U-B-A. Magaling siya at nagtuturo din siya sa mga sa mga artist, mga ganyan, semi-permanent makeup or permanent makeup. Yeah, shout out sa iyo ha. Thank you, Nikay. I'll see you in a month or Yeah. 3 weeks na lang siguro, 3 weeks na lang. Okay. Thank you, guys. Thank you for Thank always you supporting all. our Thank vlog. you all. Thank you, Lord. Bye-bye. Thank you, Jesus. Ako ay nagpakita na ako, pero hindi ko alam kung saan titingin. Dito yata ako titingin. Ang tendency ko tumitingin ako doon, which is mali. I think dito. Okay, so Ganun. pag-edit ko mamaya, malalaman ko yan kung saan ako titingin next time. Sige. Dito yata, kasi dito ang lens. Okay. Okay, kaya lang ang tendency mo is to look at yourself ng parang mirror. But anyway, thank you guys. We love you. We love you all. Bye-bye. Amen. God bless. God bless us all.